Sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, muli po ipinapahatid ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat na sana ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapamakan at siyempre yung lagi ko sinasabi rito, mailayo kayo dito sa mga kawatang mga politiko. Ayan. At talagang ibang klase si President Duterte. Wala pa rin siyang kupas talaga. Walang kakupas-kupas ang ating butihing President Duterte. Pero ang nakakabwisit talaga dito, yung ibinulgar nitong, sino nga yung kernel na yun? Na yun pala pinadala sila doon sa isang room at kinakausap na umayon lang siya doon kay Garma. Hindi naman siya umayon. Ayan. So ito palang buisit na Fernandez na ito, saka itong Abante na itong mukhang bayawak na ito, talagang yan palang gawain talaga nila. Bakit ba yun yung ayaw yung hayaan yung inyong resource person na magsabi kung ano yung kanilang nandoon sa puso, ba't pa kailangan ninyong diktahan? Ngayon patay kang Fernandez ka dahil kakasuhan ka ni President Duterte. Isa rin niya si Abante na yan, na mukhang buhaya na yan, na mukhang bayawak na yan. Ngayon at ibinulgar kayo ng isang kernel, dalawa, Abante at ikaw Fernandez. May mukha ka pang ihaharap dyan sa kuno yan, sa quadcom ninyo na yan. Ang kapal naman na pagmumukha mo kung nandiyan ka pa. Bullshit ka. Ito na nga ba sinasabi ko rito sa mga animal na ito? Wala namang matino dyan sa mga animal na yan eh. Kaya talagang deserve din yung minumura kayo ng taong bayan eh. Yan ang kasi dyan kayo magaling. Sa magpapabricate kayo, didiktahan yung tao kung ano sasabihin. Ay papaano ngayon yan? Hindi nyo nadala yung kernel, nalimutan ko yung kernel na yan eh, na nagbisto nung inyong pinaggagawa dyan sa Kongreso, na kung saan ay inuutosan nyo siya na kumpirmahin yung sinasabi ni Garma. Tarantado talaga ito. Bagay itong mga hayop na ito. Ito lang pagmumukha ni Fernandez na ito. Sabi ko, pag makita ko yung good ko yun sa kalsada eh. Kahit saan ko makita yan, kung malapit man yan sa lahar ko, ingungudgud ang mukha niyan eh. Maniwala kayo sa akin. Itong si Abante na ito, isa rin itong hayop na ito. Matanda na lang, kaya hindi ko pwedeng hamunin ng suntukan yung hayop na yan eh, dahil matanda na eh. Animal na yan, pero ang tanda, tumanda na walang pinagkatandaan yung animal na yan. Pastor pamandin ko, no? Pero ganun pa man, kahit na matanda na, pag nakita ko ba yan, hihilahin ko ang dila niyan, saka ko puputulin ang dila niyan. Yan na lang. Kasi hindi na pwedeng lumaban suntukan sa akin yan eh. Ito si Fernandez kasi bata pa yan. Muli kitang hinahamon, Fernandez. Isa kang hunghang, isa kang yawa dyan sa Kongreso. Lahat naman kayo dyan eh. Pati yung iguano na yan. Sabi ko nga, sa dami ng atraso niyan sa taong bayan, lalo na dyan sa kanyang bayan dyan sa Bacolod na yan, makita ko ito, sabi ko sa iyo, hindi pa kikinabangan ng panto. Walang pwede makinabang din sa animal life, buburahin ko yan. Ang kapal ng pagmumukha ninyo. O ngayon, saan kayo nakakita ng hearing? Saan kayo nakakita ng sinabihan nyo na resource person nyo na ayaw na niyang umalis? Ano sabi ni President Duterte? Hanggang 24 hours kayo dyan, sige, tapusin na natin to. Pinatayan at lahat ng mikropono, wala na, nagtayuan na lahat ng mga tao, nandun pa rin, salita pa rin siya ng salita. Di ba? Ayaw niyong umalis. Tingnan nyo. Saka nakakita ng ganyan. Di ba? Kaya ang kapal na lang ng pagmumukha ninyo, na ipatawag-tawag ninyo yan dahil nagpauna na sa inyo na yan ay wala naman siyang, hindi naman niya masuportahan yung pamasahe niya dyan na mag-attend ng hearing. So yan po yan eh.
Ang kapal ng pagmumukha. Anong napalaan nyo ngayon? Hindi ba tamimi ka? Tamimi kayo dyan ng mga senador? Di ba? Ito naman si Hontiveros na ito, pinipilit maging makabuluhan yung sinasabi. Sa tingin ng mga manonood sa kanya, basura ka, Hontiveros. Tingnan nyo, dinapahiya lang kayo dyan. Lalo na to sa dilema, di ba? Di ba ano yun? Binuljak ni Diego Estrada. Ang sabi, nandyan lahat sa iyo ang kapangyarihan. Bakit hindi mo dinimanda dati si President Duterte? Mga kababayan, para unawain na lang natin si dilema at that time, kaya niya hindi na idemanda si President Duterte nung time na yon kasi nga, busy sa utin. Busy kay Dayan. Busy kay kay Junel. Kaya, hindi na nagawa. Ngayon tapos mag-iipal-ipal ka. Di ba? Sino ngayon nakakahiya? Nag-inipal-ipal ka, ayan, naipal ka tuloy ngayon. Ang laking kahihiyan. Ginawa mo. Tama nga naman. Napakatagal ng panahon, bakit di mo sinampahan ng demanda si President Duterte? Ngayon, magngangaw-ngaw ka? Yun ang sinasabi nga ni President Duterte na hindi lang niya madiretso, itong si Risa at saka itong si Dilima, mga tangayan. Di ba? Kulang na ng pangalanan niya na tanga itong si Dilima at saka si Hontiveros na ito. Di ba? Ngayon nakita nyo, hinahanap nyo. Di ba? Kita nyo. Nakakahiya kayo. Tapos ngayon dyan sa quadcom na yan, abay gustong ipatawag, papaano, kinotsaba na pala itong si Fernandez at saka nitong si mukhang bayawak na pastor na bante na ito, kinotsaba na niya lahat ng mga resource person. Kaya pala ganun na lang kung umiyak si Garma eh. Yung pagsasabi niya na may mga reward money. Kaya pala iyak nung binabasa niya yung kanyang affidavit, itong si Colonel Garma. Iyak ng iyak. Makikita mo. Sobrang pag-iyak. Yung pala, talagang na-under duress pala itong si Garma na ito dahil tapos na palang binigyan ng instruction itong mga animal na ito, lalo na itong Fernandez na itong hayop nito at itong si mukhang bayawak na bante na ito. See? Kaya ano sabi ni President Duterte? Di ba sabi niya, no, pinatanong kung yung mga anong masasabi niya doon sa sinasabi ni Garma na ganito ganon sa mga yung mga reward money na yan na sinabi diyan sa quad ko na yan. Ano sagot ni Presidente? Ewan ko dyan sa gaga na yan. Di ba? Wala pa rin kapupas-kupas to si Presidente Duterte. Di ba? At plano pang pigilan ni Hontiveros yung pagpuputang ina ni President Duterte. Talagang may sagot si President Duterte. Ikinikwento ko lang yung totoo mangyari. Sabi nga niyan. Kaya may putang ina talaga yun. Di ba? Ayan. Yan ang nga sinasabi ko. Kahit matanda na yan, hindi nyo kayang utak niyan. Maniwala kayo sa akin. Tapos yung mga alanganin lang ng mga pipitsyogi ng mga congressman na yan, lalo na si Iguano na po, antarantado, na wala namang utak yan, lahat naman niya sila walang mga utak eh. Ay kung mga utak ito, hindi nila gagawin na kutsabahin yung isang kernel na naka-uniforme pa. See? Talagang walang mga utak. Di ba? Anyway, ay patay ka dahil ididimanda ka ni President Duterte. Ikaw, Fernandez. At kaya dyan, ano yan, kakandidatong gobernur dyan sa Laguna. Ay nako,
Ibasura na ninyo yung Dan Fernandez na yan. Basura nyo na. Para maging ordinaryong citizen siya. Wala siyang tungkulin. Kasi kung gano'n ang mangyayari, wala na siyang position, wala na siya sa gobyerno, yung time naman na yun, nadadalawin namin yan. Pag dinalaw namin yan, pag yan ay nahawakan ko sa batok niyan mula dyan sa kanyang bahay, hinila ko palabas yan, ingud-ngud ko sa lahar yan. Hindi ko magawa yan nandiyan sa kongreso, kadami-daming bodyguard. Niisip ko ngayon, silang dalawa ni Abante, ngud-ngud ko dyan sa simento yan or dyan sa kalsada Yung bang tipong mabubura na ang mukha. Ganun ang gagawin ko, buburahin ko mukha nitong mga animal ito. Kaya yung ginawa niya. Imaginin mo, para lang ninyo sirain ang isang tao, gagawa kayo ng mga kapiki-pikian. O, paano ngayon? Ano masasabi nyo dyan ngayon na pagkatapos nyo kinutsaba yung isang kernel niya, pumalag, hindi niya sinunod yung inyong gusto? Ano masasabi nyo ngayon? Nakakahiya kayo. Ikaw, Abante, na tumanda ka na walang pinagkatandaan na animal ka, na para ka ng buaya, itsura mong buaya na yan, mukhang bayawak na mukhang buaya pa. Tingnan mo. Yan, itsura mo na yan. Nako. Pag wala kayo sa posisyon, dadalawin ko kayo. At ingungod-ngod ko yung mga mukha ninyo dyan sa mismong ibak ninyo. Pag hindi ka na paibak na di oras pag kaya hinagupit kita na itong latigo ko, ewan ko na lang. Kulang pa ang kamatayan sa inyo yung ginawa ninyo. Kulang pa ang kamatayan sa inyo. Kahit saan kayo korte pumunta. Kaya nga sabi ni President Duterte, didimanda kayo. Pero ako, hindi na kailangan dibanda yan. Antayin yung walang posisyon yan, tapos dalawin nyo yan, hawakan nyo sa batok yan, ilabas sa kanyang bahay yan, ingod-ngod nyo dyan sa simento, sa kalsada, hanggang mabura ang mukha niyan, yun ang dapat dito sa mga tao ito. Kaya yung Garma na yun, nung nagbigay ng supplemental affidavit, na yun ngayong lumabas na mayroon ng involved money na yan, yung mga lagay-lagay, yung premyo na yan doon sa mga nakapatay. Grabe, makita mo kung paano umiyak si Garma. So, ibig sabihin, ito talagang inutusan lang. Ngayon ang sabihin. Kasi nga, gusto lang nilang madiin itong si President Duterte. Ganon din siya sa kon. Mabuti na lang at ang nandun lang si Hontiveros na. Kahit pa paano ay nag-iisa lang siya. Nakabuelo ngayon. Tingnan nyo dyan sa kon. Pero maganda. Maganda naman yung nangyari dyan sa hearing sa Senado. At masasabi natin okay naman at wala naman tayo nakita na hindi kagaya dyan sa hearing ng Quadcom na yan. Ang isasagot mo lang, yes or no. Ganun lang isasagot. Itong bullshit, nakukuhan ko din sa pag iniisip ko itong animal na itong iguano na ito, saka itong si Abante na ito. Saka yung Dan Fernandez, sobrang daldal. Minamanyak pa niya si Cassandra Ong. Diba? Ito ang tandaan mo. Nandito na yung bubura sa pagbumukha ninyo. Buburahin ko yung mga mukha ninyo, tingnan nyo, pag wala na kayo sa posisyon. Buburahin ko yan. Anyway, at doon po sa ating subscribers, maraming pong salamat po doon sa mga nag-subscribe. Pero kakaunti lang po yung nag-subscribe.
at inyo pong napasubscribe at bagamat kakaunti na lang po yung ating ipipild up para maging 100k subscriber na tayo, ay pamukhang natigil na at hindi na umahon. At anyway, wala naman po ang problema sa akin yon. Ang sa akin naman po ito ay kung magawa sana ninyo. Dahil yun naman po talaga yung binitawan ko salita, pagka nakapag 100 subscriber tayo ay sisimulan natin yung raffle draw na kalahating milyon, 1 million, 1.5, 2 million at saka yung halaga ng kamote na 3.6 million. So pero mukhang natingga na yung ating subscriber. Pero mayroon man, kakaunti na lang. Sa akin po, walang problema yon. Ilan po ang masasabi ko. Ganun pa man ay yung iba, ramdam ko naman yung pagsisikap nila na mapunan. Pero talagang wala naman magagawa kung nag-iisa lang. Diba yung tawag ito? Yung nagsisikap magpa-subscribe. Pero sa totoo lang po, mayroon pa rin pong mga tanga na nagpa-send ng kung ano-ano. At dito, ito, kagaya itong video ko na ito ang isisend. Katangahan talaga. Diba? Hindi ko alam kung nakainom ng gatas itong mga taong ito. Naubod ng tanga. Dahil, yun, para lang sabihin ko sa inyo, nire-restrict na lang ho kayo nung tagabasa ko. Kaya huwag na huwag kayong magpapadala ng mga ganong basura. Na mga, not intended lang po yan doon sa katibayan na nag-subscribe kayo. At nandiyan naman po yan yung anong sample sa nakapost po dyan. Bakit ba hindi nyo kayang gayahin? Bakit itong link ko ng mismong video ko yun ay papadala nyo? Kaya po pagdating ng araw, nababasahin na yung mga kasali, magsasabi na naman kayo bakit hindi nasali yung pangalan ninyo. Ay kasi nga, nire-restrict na, binubura na dahil sa katangahan ninyo. So, kaya huwag kayong mag-aapila na bakit hindi nabasa yung pangalan ninyo. Kasi nga, sa katangahan ninyo. Maliwanag naman yan. At mayroon pong comment dyan na at sa totoo lang, napatawa talaga ako doon sa comment ng nalimutan ko lang kung sino nag-comment. Ito talaga ikaw talaga sir ha, sabi ganyan. Di para mo na rin ako sinabihan tanga kasi nga ako yung nagsabi sa iyo kung paano yung proseso ng kalamansi at saka sili. Well, ako naman po rito pag nagsasabi, ay wala po akong tinutumbok na tao. Katunayan, sabi ko nga po, hindi naman ako nagbabasa niyan eh. Nire-relay lang po yan ang tagabasa ko. Hindi po, wala po akong panahon na pag magbasa. Kaya lang, binasa lang niya sa akin. Natawa naman ako. At least kung siya, yung sports siya na natawa naman daw siya. At sinabihan ko raw siyang sa tanga siya. Pero pag nagsasalita man po ako rito ng tanga, ay hindi naman po tayo ang tumbok ko. At ang sana maintindihan ninyo, kaya nagsasabi ako ng gano'n, kasi nga po, ang gusto ko pong mangyari dito ay para po sa inyong benepisyo na yung mga itinuturo ko, ay ayaw nyo pong pagtiyagaan na hanapin dyan sa video ko. So ngayon, mayroon pa rin talagang nag-comment dyan kung paano daw ang proseso. Dalawa po yan eh, na nag-comment kung paano ang proseso. Samantalang kung pinanood siya na ng buo, bandang huli, malalaman sana nila na sila ay certified tanga kasi sinabi ko nga doon. Ay nako, mayroon pa rin talaga. See, kung ano ra yung proseso, yun po ang sinasabi ko sa inyo na kung interesado kayo, panoorin nyo ng video, yung buo yung video para makuha po ninyo. Pero kung hindi naman kayo interesado, bakit pa? Huwag na kayong mag-aksaya pa ng panahon para panoorin nyo. Huwag na. Huwag na kayong mag-aksaya. At saka yung mga nagsishare doon sa kanila mga Facebook, ito mga video ko, ay
sige lang po, dahil busy lang po ako. Pero inire-relay po sa akin ng tagabasa ko, may mga nagsishare daw dyan sa kanilang mga Facebook. Pagka ni-roll daw niya, nakikita raw niya nakashare yung mga video ko sa kanilang mga Facebook. So, which is, sinabi ko naman po yan dati noon, na kung magagawa ninyong i-share yan, i-share ninyo. At busy lang po ako, sabi ko busy lang po ako, pero siguraduhin ko po sa inyo, may makakatanggap ng regalo sa akin pagka ganyan. Kaya sabi ko nga, iba ako pag natuwa. Ganun lang yun. Pag natutuwa ako, nabahay na nagpapa-LBC ako. Pag hindi naman ako natutuwa, sigurado maririnig nyo sa akin, bobo at tanga. Pag ako natuwa, nagpapagikas ako. Hindi po bago yan. Nandyan po ang katibayan. Yun pong natuwa ako si Mary Ann Gilor ngayon. Katunayan, 2 beses pa na napadalhan ko ng Gcash yun. So, hindi po bago yan. Hindi po salita lang yan. Kaya, yun po ang masabi ko na patayin mo nga muna yung aircon. Na bigyan niyo ako ng katuwaan. Di ba? At magkakaalaman tayo. So na, yan po. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na natingga na po yung subscriber natin. Tumigil na po. Yung hindi na po nakaangat. Kumbaga, kung meron man nag-subscribe pa, isa-isa na lang po. So, well, basta po ako tutupad ako sa usapan. At hindi po kailanman mababali yung aking sinabi na kapag ka na-reach natin ang 100k subscriber, ayun na nga ang mangyayari. Mayroon na tayong sisimulan na raffle draw na kung saan yan ang magbibigay sa inyo ng panibagong buhay o magbibigay sa inyo ng another kaginhawaan sa buhay. Yan. Ganun naman po yun. Pero kung di naman kayo interesado, ay walang problema. Di ba ba? So, siguro po hanggang dito na lamang. At muli po, sa lahat po ng aking mga subscriber at mga followers, viewers dyan sa ating iba't ibang bansa, saan man po kayo naroroon ay pakaingat po kayo lagi. At para po hindi kayo magka-problema sa inyong mga employer. Yan po ang may advice ko sa inyo. At siya nga po pala, mayroon din nag-comment dyan na dating lagi daw sumasakit yung likod, magbular daw ng nagpe-pray over ako, ay totally nawalan raw po. Praise the Lord. At ngayon po kasi ay hindi ko na muna pwedeng itaas yung aking kamay para ipag-pray over kayo. Dahil wala pong wala pong iniutos sa akin. So, ibig pong sabihin, sabi ko nga, di ba, kung ano yung lumalabas sa bibig ko, hindi po yan mismong galing sa utak ko, kundi yan po ay dinidikta sa akin. Ganon din po yung pagtataas ko ng kamay, idinidikta lang din po yun sa akin. May sabihin mo, si Kulas ba ang nagdidikta? Hindi po, ang ating Panginoon. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Bagamat ang alam ko sa marami sa inyo ay sa title lang nagbabase, tapos komenta ng comment. Yun po yung huling sasabihin ko, yung mga ganyan ay isang bobo. Salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.